Kung sinusubaybayan mo sina Doc Willie Ong at Doc Lisa Ramoso Ong, alam mo na si Doc Willie ay matagal nang nakikipaglaban sa stage 4 sarcoma at sa loob ng 2 taon, sa awa ng Diyos, stable naman siya. Pero ngayon, may isa pang balita. Isang balita na hindi inaasahan ng maraming tagasunod nila kasi ang taong palaging naroroon para tumulong, para magbigay ng lakas ng loob sa kanyang asawa, ay ngayon din ang siyang nakikipaglaban sa sarili niyang cancer. Si Doc Liza ay may breast cancer din. Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan ang buong sitwasyon, kailangan muna nating malaman kung paano ito nagsimula. 6 na linggo na ang nakalipas. Nabalitaan nila. Si Doc Liza ay may breast cancer. Pero hindi pa alam kung anong stage. Marahil stage 1 o stage 2. At agad siyang sumailalim sa chemotherapy. 6 hanggang 12 session ang kanyang treatment. Kaya naman, ngayon, nasa ika-6 na siya sa kanyang chemo. Kaya naman napansin na konti nang bumagsak ang kanyang buhok. At sinabi nila, baka isang araw, lalong malaglag ang lahat. Ngayon, alamin natin ang plano matapos ang chemo. Pero pagkatapos ng 12 linggong chemo, susunod ang operasyon. Mastectomia, aalisin ang kanang suso ni Doc Liza. Kaya naman, ang mensahe nila sa lahat ng sumusubaybay, huwag matakot sa needle biopsy. Hindi kumakalat ang cancer kapag na-biopsy. Sa katunayan, kung hindi mo ipapabiopsy, hindi mo malalaman kung mayroon kang cancer. At hindi lang doon natatapos ang kanilang paalala. Pero huwag din matakot sa chemotherapy. Kailangan ito para pigilan ang pagkalat ng cancer sa buto at sa ibang bahagi ng katawan. Kaya naman, huwag din matakot sa mastectomia. Hanggat may cancer, kailangang alisin ang suso. At sinabi nila, ayos lang na walang suso, basta buhay ang tao. Ngayon, alamin natin kung ano ang kondisyon ni Doc Willie, pero ito ang tinatawag na stable. Ibig sabihin, napatatag na siya ng kanyang doktor. At patuloy ang kanyang maintenance, immunotherapy at targeted therapy. Kaya naman hindi ibig sabihin, wala na siyang ginagamot. Nagpatuloy siya sa proton radiation at ang tumulong ang chemotherapy at radiation. Ngayon, patuloy na immunotherapy para labanan ang mga cancer cell para hindi sila dumami. Ngayon, alamin natin ang targeted therapy, pero ang gamot na ito ay ibinibigay para hindi magkaroon ng pagkain ng masasamang cell. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit stable na si Doc Willie. At ang mensahe nila sa lahat ng may cancer, kahit stage 4, kahit kumalat na sa ibang organ, huwag malungkot. Maganda na ang gamot at ang agham sa ngayon. Maaari kang gumaling. Ngayon, ang pinakamahalaga na mensahe nila, kailangang matuklasan agad ang sakit para mas mabilis magamot ng doktor. Pero huwag hintayin na kumalat pa ito. Ibahagi natin ang kwento ni Doc Liza mismo. Kaya naman, may family history sila ng breast cancer. May mga lump si Doc Liza sa kanyang suso na kanyang sinusubaybayan sa loob ng 20 taon. Ngayon, palagi siyang sinasabihan na BI-RADS. Ibig sabihin, benign. Pero kahit ganoon, hindi siya nagpabaya. Bawat Setyembre, hindi niya nililiban ang mammogram at ultrasound. Kaya naman, nagpa-MRI din siya para malaman ang baseline sa kanyang surgeon na si Dr. Ramon Estrada. Ngayon, narito ang pagbabago. Pero noong Setyembre 2, by RADS 2 pa rin ang resulta. Kaya naman, sinabi ni Doc Liza, swerte siya. Kasi binigyan siya ng Diyos ng senyales. Nagsimula siyang makaramdam ng sakit sa kanyang suso. At yun ang naging dahilan. Pero kahit hindi pa Setyembre, nagpa-ultrasound at mammogram kaagad si Doc Liza. Kaya naman, ang mensahe niya sa lahat, kapag may naramdaman kang sakit, kahit saang bahagi ng katawan, huwag balewalain. May senyales yun. At ang totoo, palaging may kasamang sakit ang cancer. Pero madalas, inaakala natin normal lang ito. Halimbawa, masakit ang tiyan. Karaniwan lang daw. Kaya naman, doon tayo nagkakamali. Kung minsan umiihi ka ng dugo, iisipin mo, baka minsan lang mangyari.
Pero iyon ang senyales na dapat mong pansinin. Ngayon, ano ang mensahe nila sa lahat? Pero huwag matakot pumunta sa doktor. Pwede kang diretso sa oncologist. O kung sa urinary naman ang problema, sa urologist. Kaya naman, mas mabuti kung matutukoy mo ang doktor na eksperto sa iyong problema. Sa mas maagang matuklasan, mas madali gamutin ang iyong doktor. Ngayon, balikan natin ang buong proseso ni Doc Liza. Pero noong malapit na sa 3 linggo ng Setyembre, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa ultrasound. Kaya naman, nakita nila may bagong lump. At kasabay nito, nararamdaman niyang sumasakit ang kanyang suso. At doon nagsimula ang buong proseso. Pero sinabi ng radiologist, "Huwag mag-alala, Doc Liza. May nakita akong lump." Kaya naman, nagpunta si Doc Liza sa surgeon para magpa-biopsy. Ginawa lang ito bilang outpatient sa clinic mismo ng doktor. At mula roon, ipinadala ang sample sa laboratorio. Pero kung sasabihin mong walang pera para pumunta agad sa surgeon, may PhilHealth package na sumasakop sa breast checkup. Kaya naman, gamitin natin ang PhilHealth. Pumunta sa malalaking ospital. Kung nasa NCR, pwede sa East Avenue. Kung nasa Visayas o Mindanao, sa malalaking government hospital sa Cebu o Davao. At ang balita, ngayon, sinasakop na ng PhilHealth hanggang stage 4. Pero dati, grade 2 lang ang tinutulungan. Kaya naman, kung kailangan mo ng tulong, sila mismo ang kailangang mabigyan ng pinakamalaking tulong. Ngayon, alamin natin ang diagnosis ni Doc Liza. Pero pagkatapos ng blood tests, nalaman, triple negative, grade 3, invasive ductal carcinoma. Kaya naman, nagpa-PET scan siya. At maganda ang balita, nasa breast area lang. Hindi pa kumakalat sa buto, sa baga, sa utak o sa ovaries. Pero mahalagang banggitin, mayroon silang family history. Pero ang kanyang ina, nagkaroon ito sa edad na 40 at namatay sa edad na 50. Kaya naman, ang kapatid niya, nagkaroon din. Ang breast at ovarian cancer ay hereditary. At ngayon, ang pinakamahalagang payo nila, pero kung ikaw ay bagong na-diagnose ng anumang cancer, huwag itago ito. Kaya naman, pumunta agad sa doktor. Magdala ng papel at lapis para maintindihan mo ang lahat. Pwede kang isama ng iyong asawa o anak. At mahalaga rin, karapatan mong pumili ng doktor. Pero kung ang unang doktor mo, hindi mo pakiramdam ay maayos ang pag-uunawaan, pwede kang kumuha ng second opinion. Kaya naman, sabihin mo lang na pumunta ka para sa second opinion, ihambing mo. Sino sa kanila ang piliin mo? Kasi kasama mo ang doktor mong ito hanggang katapusan. Ngayon, ang panghuling paalala nila, pero maraming Pilipino, sinasabihan ng kapitbahay, huwag magpa-biopsy, kakalat iyan. Kaya naman, paano mo malalaman ang tamang diagnosis kung hindi ka magpapa-biopsy? Kailangan may sample na kunin para makita sa mikroskopyo para malaman ang pangalan ng iyong sakit. At ang sample na yon, ipapadala rin sa laboratorio. Pero kung wala kang unang hakbang, hindi mo maaabot ang huling hakbang. Kaya naman, hindi talaga kumakalat ang cancer sa biopsy. Ang kumakalat ay dahil sa pagtatago ng sakit. At pangalawang babala nila, pero maraming kapatid at kaibigan, nagsasabing, huwag ka nang mag-chemo, mamamatay ka sa chemo. Kaya naman, hindi yun totoo. Ang treatment ay chemotherapy. Ang mga gamot para sa cancer ay maganda na ngayon. Malalim na ang pag-aaral sa ibang bansa. Maraming nagdo-donate para gumaling ang cancer. Kasi ito na ang number 1 na dahilan ng sakit at kamatayan sa buong mundo. At kaya, kapag ibinigay ang payo ng hindi eksperto, pero mahihirapan ka sa chemo, pero gagaling ka. Kaya naman, ang iba ayaw magpahirap. Kaya lumala at lumala ang sakit. Umabot na sa utak, hindi na magamot. Umabot sa buto, huli na. Kaya naman, sa mga taong hindi eksperto sa sakit na ito, pero huwag na tayong makinig sa kanilang payo. Kaya naman, sa halip na tumagal ng maayos,
Sinasabi nilang mas madali. Dahil sa chemo, manghihina ka lang ng konti, pero babalik din ang lahat. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 6 na linggo, breast cancer, triple negative, grade 3. Hindi ito basta isang balita. Ito ay isang patunay na kahit ang mga doktor mismo, ang mga taong gumagamot sa atin araw-araw, ay hindi rin ligtas sa cancer. Pero ito rin ang patunay na kapag maagang natuklasan, kapag hindi tinatago, kapag sinunod ang tamang gamutan, maari kang gumaling. At kung ikaw ay nagnonood nito ngayon, marahil ikaw ay isang taong may lump na sinusubaybayan o isang taong natatakot magpa-check up dahil sa takot sa magiging resulta. Naintindihan ang takot mo, pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Sinabi mismo ni Doc Liza, 20 taon niyang sinubaybayan ang kanyang lump at nang sa wakas, nagbago ito. Naaramdaman niya ang senyales at agad siyang kumilos. Iyon ang naghatid sa maagang pagtuklas ng kanyang sakit. Ang pinaka hindi karaniwang anggulo. Hindi ito basta isang balita tungkol sa isang doktor na nagkasakit. Ito ay isang kwento kung paano 2 doktor, sila mismong nakikipaglaban sa cancer, ay ginagamit ang kanilang sariling karanasan para turuan ang publiko kung paano dapat harapin ang sakit na ito nang may lakas ng loob at hindi takot. 6 na linggo mula nang malaman. Si Doc Liza ay may breast cancer din. Pero sa halip na magtago, sa halip na magpalungkot, pinili niyang ibahagi ang kanyang kwento. Para turuan tayong lahat, huwag matakot sa biopsy. Huwag matakot sa chemotherapy, huwag matakot sa mastektomiya. Basta buhay ang tao, ayos lang ang lahat. Kaya sa susunod na may makaramdam ka ng kakaibang senyales sa iyong katawan, alalahanin ang kwento ni na Doc Willie at Doc Liza. Huwag balewalain. Pumunta agad sa doktor kasi sa mas maagang pagtuklas, mas malaking pag-asa ng paggaling. Panalangin lang natin na patuloy silang lumakas at patuloy silang maging inspirasyon sa lahat ng nakikipaglaban sa cancer.